Noong November 2019, may natuklasan sa China na isang uri ng coronavirus at tinawag itong 2019 Novel Coronavirus. Itong coronavirus na ito ay umabot ng Code Red Level 1. Kaya napag-isipan ko na mag-stock up muna ng pagkain, inumin, at alcohol. Inisuspindi din ng DepEd ang mga klase sa buong Metro Manila. Ano ba nangyari ngayon? Katapusan na ba? Huwag mo sabihin yan. Sa magtiwala na tayo sa Diyos. Besides, minastakap na din ako na pagkain dun sa taas. Para pag nanakdown yung Manila. Grabe ang init ng panahon ngayon, no? Hindi mabubuhay ang virus sa ganyan. Heat stroke kanyan. Huwag lang tayo umasa sa init. Dahil kaya din nila mabuhay sa isang gamit up to 12 hours. Tama ka dyan. Kaya nga, nakabahan na ako. Masakit sa ulo na wala kang kamalay-malay na iyong tahanan ay basta-basta lang malalockdown. Tataka nga ako kung bakit pa nila to kailangan gawin. Di ba maraming paraan para maayos tong sitwasyon na to? Pag-aasa lang ba? At pagtitiwala lang ba sa Diyos ang tanging gagawin ko? Ano na? Kung tuloy ang lockdown ng Manila, paano na kami? Mabubuhay pa ba kami nito? Kami na lang ba matitira? Kabataan na lang ba? Kahit na na-lockdown na ang Manila, patuloy pa rin ang mga tao na magtrabaho para sa kanilang mga pamilya. Hindi ba nakakairita? Kada hawak mo ng pintuan, ng gamit, kailangan mo maglagay ng alcohol sa kamay mo. Kaya nga ang kamay ko ay nagsisimula ng tumuyo at humapde.
Kaya nga ngayon, kailangan na natin ingatan ang ating mga sarili upang maipagpatuloy ang henerasyon ng sangkatauhan. Dalawang araw na lang, ipapasara na ang Manila. Kaya naghanda na ako ng mga pagkain, inumin, at bigas. At kinabukasan ay agad kami nagpagawa ng bakod sa likod. Para din magkaroon din kami ng pagkapribado. "98 people na ang na-infected at 8 na ang namatay. Isang araw na lamang ay ipapasara ng Manila. Kaya nga'y tumatakbo ako. Kasi isang buwan kong hindi mararamdaman ang simoy ng hangin. Pag na-lockdown na ang Manila, wala na to. Kaya nga kahit balita, takot din sila mahawaan. Sa ganon, naintindihan ko din kung bakit talaga nila ila-lockdown ang Manila. Maglalagay din sila ng curfew from 8 p.m. to 5 a.m. para talaga'y hindi pa kumalat ang virus. Sa ngayon, umabot na sa 111 na tao na na-infected na ngayon. Naisip ko kung anong gagawin ko dito eh. Pag na-lockdown na, hindi na pwedeng lumabas. Kakain lang ba ako dito? Maliligo, matutulog, yun lang ba? Sumapailalim na ang Manila sa community quarantine. Ipinatupad na din ang social distancing ng mga tao. May PNP checkpoint na din sa Las Piñas border. Kinukuhaan na din ng temperatura ang mga lumalabas at pumapasok. Traffic naman sa SLEX sa unang araw ng pagtutupad ng community quarantine sa Metro Manila. Sumapailalim sa temperature check at kailangan ng ID o profile employment ang mga pumapasok at lumalabas sa Metro Manila. Samantala, ipinatupad na din ang no-sale zone, kung saan isang buwan munang hindi mangingisda ang mga mangingisda. Hindi din muna pwede magbiyahe ang mga cruise ship. Sarado naman ang Terminal 1 ng bus station. Dahil nga sa social distancing, 1 seat apart na ang kada pasahero.
Bawal daw muna ngayon ang pagyayakap o paghalik. Mas mabuti pa magmano na lang o mag-say hi or hello. Mahigpit din ang curfew mula 8 p.m. hanggang 5 a.m. Pero nilinaw ito ng Pangulo na hindi ito martial law. Hinigpitan na ni Duterte ang community quarantine. Kung baga, sa bahay lang dapat, di na pwedeng lumabas ng bahay. Kaya nga dito sa bahay, nag-disinfect na lang kami ng mga sahig. Pero kahit nasa bahay kami, pag naubusan kami ng pagkain, dadalhan naman kami dito ng pagkain ng mga barangay. Sa ngayon kasi, iniiwasan munang kumalat ang virus. Lalo na sa ngayon, 111 na tao na na-infected. Kaya nga nagsidya sa mga kumpanya na sa bahay muna mag-work. Pero kahit na nasa bahay, kailangan pa rin ang 1 meter rule o ang tinatawag na social distance. Kaya nga sa labas ng bahay, pag tinignan mo, walang katao-tao. Dahil pinagbawalan na lumabas at maglaro ang mga tao. Kaya nga kagahapon, ipinasara muna ang mga simbahan ng mga Katoliko. As of today, 160 na tao na na-infected ngayon. Dahil wala ng fourth quarter sa Manila, ang mga bata ngayon ay nag-homeschool na lang. Sa mga araw ngayon, marami ang nagpapanic buying. Pero sabi naman ng balita na wag na magpanic buying dahil enough naman ang supply ng mga pagkain. Marami nagsipuntahan sa palengke para bibili ng pagkain. Kaya ang ginawa nila, sinaraduhan nila ang mga ibang pasukan ng palengke para isang labasan at isang pasukan. Sa SNR naman, 2 oras na nakaabang ang mga tao sa labas. Pero nilimitasyon ang mga tao na pumapasok. 50 lang ang dapat pumasok. Nilagyan din ng sticker ang mga sahig. Para yan ang magsilbi na guide para sa 1 meter rule. Sinaladuhan din ang mga nurse at mga doktor. Dahil patuloy pa rin sila tumutulong kahit nasa panganib ang buhay nila. Marami na ang naapektuhan. Pati ang basketball player na si Kevin Durant ay nahawaan na din. Out of 202 confirmed cases, 7 recovered and 17 deaths. Bawal pa rin ngayon ang public transportation. Kasama na doon ang Grab, taxi, jeep at tricycle. Umabot na sa 29 cases ng COVID-19 sa Quezon City. Kaya mas nagpitan nila ang quarantine. Kailangan na din ng ID. Pag walang ID, no entry. Sa boundary ng Bulacan at Caloocan naman, tinitignan na ang mga temperatura ng mga dumadaan. May mga nagalit naman sa Las Piñas. Dahil sa sinabi nga ni Duterte na quarantine nga, di ba? Pero bakit ang mayor ng Las Piñas
pinapunta ang mga tao sa municipal. E di mangyayari yun, magkakahawaan sila. Nagalit naman ang mga PNP dahil alam naman ng mga motorsiklo na lockdown ang Manila. Pero sige pa rin silang sige na lumabas at pumasok. Tapos ang mga rason nila na walang pagkain na kanilang mga pamilya. Sinuggest naman ng mga doktor na pag maghuhugas ng kamay, magkanta ng happy birthday. Kailangan din kasi yun para at least 20 seconds ka naghuhugas ng kamay. At syempre, para maiwasan ang local transmission. Sinuggest din nila na mas epektibo ang paghugas ng kamay kaysa pag-a-apply ng alcohol sa kamay. Dahil sa alcohol, namamatay ang bakterya. Pero sa paghugas ng kamay, namamatay na nga, nahuhulog pa. Marami pa rin mga pamilya na naapektuhan ngayon. Kaya pag wala namang importanteng lakad, o di naman kailangan umalis, mas mabuti pa magstay at home. Dahil sa pagkukulang ng mga gamit sa ospital, nag-improvise na lang ang mga iba ng protective gear para sa kontra sa COVID-19. Kinailangan ng home quarantine pass para sa isang miyembro ng pamilya. Ito ang magsisilbi ng tagatid ng pagkain. Ito lang din ang pwedeng lumabas. May isang nakamotorsiklo din na sinusubukang pumasok. Nasa labas kasi ng Manila ang trabaho niya. Nung una hindi siya pinapasok dahil naka-quarantine nga ang Manila. Pero naawa ang mga PNP, nagutom na kasi siya at wala siyang pagkain para sa pamilya niya. Nakakalungkot na hindi lahat maliligtas natin. Meron talaga sa gutom ay mamamatay. Pero alang-alang sa bilyong-bilyong mabubuhay, may mga buhay na isasakripisyo at iaalay. Wala pa rin nagbago. Akala ko matatapos itong sitwasyon pagdating ng Mayo. Pero wala. Mas lumala. At mas lumaki lang ang sitwasyon. Bumagsak from ECQ to GCQ ang Manila. Nagsimula sa isa. Sa isa lang. At ngayon, 29,000 na. Nang dahil sa sitwasyon na to, August 24 na ang pasukan ng year 2020 to 2021. Sobrang kakaiba tong year 2020. Nagsimula sa sunog, USA versus Iran, volcanic eruptions and earthquakes, Kobe Bryant, George Floyd, at ito ngang COVID-19. Mukhang nagkakatotoo na ang mga propesiya sa Biblia. As of today, 30,682 na ang na-affected. Noong nag-online class kami, gumawa ako ng reflection tungkol sa enhanced community quarantine. Akala ko,
pagka-extended ng ECQ hanggang April 30, matatalo na natin ng COVID. Pero ngayon, hindi pa pala. Simula nang bumagsak na ang Manila from ECQ to GCQ, hindi na kinailangan ng home quarantine pass para lumabas. Sumabay din ngayon ang pagbabago ng transportasyon. Ito na ang bagong jeep ngayon, kung saan hindi na masyado malakas at nakakasira at pollution sa environment. Pero nakakaawa nga yung mga ibang tao na hindi kaya bumili ng ganong klase. Sa gitna ng pandemya, meron bagong virus na umaatake ng internal organ ng mga isda. Ngayon ding GCQ, pinayagan na din mag-swimming ang mga tao at binuksan na din ng mga sinihan at mga simbahan. Pero one seat apart pa rin ang requirement. Dahil nga delikado lumabas, ang mga kumpanya ngayon ay work from home pa rin. Yung iba nakakalungkot dahil nalulugi na ang business nila. At dahil konti na lang kita, yung mga iba, pinapaalis na lang. Marami ang naapektuhan dito dahil wala silang pera, pambili ng pagkain. Dahil August 24 ang pasukan, we have 166 days of coronation. Para di sayang, nagpa-practice ako ngayon kung paano gumawa ng bahay. Kaya pag may negative na nangyayari, look on the positive side. Kaya wag din natin kalimutan na libre ang Biblia para basahin. $9,202,551 cases na sa buong mundo. At 31,825 na sa Pilipinas. Nung nag-lockdown, hindi pinapayagan mag-angkas sa motor dahil din nga sa social distancing. Kung sa Manila ay GCQ na lang, sa Cebu, ECQ pa rin. Dahil 4,479 cases na sa Cebu at ang pinakamalaki na kaso ng COVID-19 na lungsod sa bansa. Dahil nga nagkakakulangan tayo sa mask natin ngayon, may naisip akong gawin na DIY. Aalis ka naman ba gamit ang mask mo? At pag uwi mo, dispose agad? Pwes, may life hack ako para sa'yo. Kumuha ng bote na hindi na ginagamit, kupitin sa kalahati at idikit ang ulo sa katawan. Kupitin ng face mask at igoma sa butas ng bote. Ayun, congratulations! Mukha ka ng astronaut na low quality na nakuha ang helmet sa basurahan. Mukha ka ng basura, pero okay lang because it is also beneficial to others, like not disposing your mask. Kahit sabihin bote lang, okay lang, kasi 3 purposes pa to. May face mask ka na nga, may face shield ka pa. At tapos, hindi mo na kailangan i-dispose ang mask mo. At pag umulan, tapos nakalimutan mo ang payong mo, okay lang, dahil parang payong na din yan. $32,295 cases na sa Pilipinas. Kung dati ay 24 hours sa mga fast food chain, ngayon, ang iba hanggang 5 p.m. na lamang. At kung dati, kung may limited delivery time sila, ngayon, due to lockdown, asahan mong ma-deliver na late. Dahil din kasi maraming checkpoints at restricted area. Nung bago pa mag-GCQ, delivery lang ang meron at close ang dine-in. Ganun ang tunog ng curfew. Nung ECQ, nagsisimula yan ng 8 p.m. Pero yung nag-GCQ, 10 p.m. na.
Nung nag-lockdown, more than 2,000 companies ay nag-force na magsara. Nakaka-apekto din ito sa mga airlines, katulad ng Cebu Pacific at AirAsia. Dahil din kasi kumukonte na din ng mga pasahero at marami ding mga tao na nawala ng trabaho. Pero sana naman, matapos na itong pandemic na to at bumalik na lahat sa normal at maging mapayapa na ulit ang mundo. $33,069 cases na sa Pilipinas at 1,212 pa lang ang nasasawi. Dahil sa COVID, $5.758 billion na ang utang natin sa The World Bank at sa Asian Development Bank. Ngayon, marami pa rin ang nasa-stranded at hindi nakakauwi sa mga bahay nila. Kabilang na dyan ang mga locally stranded individual. ECQ pa rin sa Cebu. 12 barangay ay inilagay sa strict lockdown. Marami na rin kasi ang kaso sa Cebu City. Bukod sa Cebu, sa Leyte ay emerging COVID-19 hotspot. Sa Omar City ay 55, sa Southern Leyte ay 37, sa Samar ay 89. Mabuti naman na kahit pandemic, naaayos na din nila ang mga ibang lugar. Kabilang na dyan ang Divisoria. Bagong stalls na ngayon at mas maganda pa kesa dati kung saan sobrang sikip at ang dumi. For 7 years, nag-aral ako sa OB. Hindi ko malilimutan ang mga saya at alaala. From grade 1 hanggang grade 7, nasa OB ako. Pero dahil dito sa coronavirus, ang dami ng natamaan, ang dami ng naapektuhan, at syempre, nagkulang na ng pera. Sa ganon, hindi ko inaasahan na kailangan ko lumipat sa mas murang eskwelahan. Takot at pangamba ang nararamdaman ko para sa pamilya ko na baka isa sa amin ang madapuan ng sakit. Ngayong quarantine, naisipan ko na magbasa ng Biblia. Nung binasa ko, marami akong natutunan na hindi ko dapat katakutan ang coronavirus. At sinabi ko sa sarili ko, ano naman kung lilipat kami ng eskwelahan o wala na kaming pera? Ang mahalaga, nasa langit ka.